tawagin niyo na lamang po akong Gia. At gusto ko lang i-share ang nakakatakot ko ring karanasan. Sa ancestral house namin, may puno ng mangga doon kung saan favorite ko yung tambayan, lalo na noong bata pa lang talaga ako. Ang laki kasi ng mga sanga noon na umaabot talaga sa bakuran namin. At isa pa, ang lamig doon manatili sa tuwing mga 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Yun din actually ang dahilan kung bakit malilim ang bakuran namin. Doon talaga ako nagpapalipas ng oras. Nagbabasa ako ng libro doon. Inaakyat ko yung mga sanga nito at minsan nakatulala lang ako habang nanunood sa mga dahon nun. Pero may sinabi naman sa akin si Lola noon na talagang tumatak sa isip ko. Huwag daw akong magpapagabi sa puno ng manggang iyon. At bago pa mawala ang araw ay pumasok na raw ako sa bahay namin. Nang tanungin ko naman siya kung bakit, ang sabi lang niya sa akin ay hindi raw ordinaryo ang punong mangga na iyon. Medyo naguluhan naman ako. Nung bata pa kasi ako, sinasabi rin kasi niya sa akin dati na swerte ang manggang iyon sa negosyo ng pamilya namin. Pero pinapalayo niya ako rito. Hindi ba kung swerte ang isang bagay, mas okay kung lumapit ka roon? Kaya dumating yung time na hindi ko sinunod ang paalala niya. Hanggang sa mawala na ang araw at magkulay orange at purple na ang kalangitan, hindi pa rin ako umaalis. Sa totoo lang, mas nasiyahan ako nung una at nabighani nga rin ako kasi parang naging magical ang paligid ko noon. May mga fireflies na lumabas at kitang-kita mo talaga ang pagkislap ng mga bituin. Isa pa ay amoy na amoy mo rin yung mga hinog na mangga. Ang sarap sa pakiramdam. Pero hindi nagtagal ang feeling ko na yon. Maya-maya lang din ay biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Yung mga huni ng kuliglig ay bigla na lang tumigil at pagkatapos, paunti-unti nang nagsialisan ang mga alitaptap sa paligid. Doon napatayo na ako at kinuha ko na yon as a sign na bumalik na ako sa bahay. Nang medyo makalayo-layo na ako sa puno ng mangga, ay may nag-udyok sa akin na lumingon. Pero looking back, sana hindi ko na yon ginawa dahil yun ang dahilan kung bakit ko nakita ang aswang na yon. Lalaki siya. Nakatayo lang siya ng tuwid at kung hindi mo talaga sisipatin ay hindi mo makikita na wala siyang ulo. Oo, walang ulo ang lalaking iyon. Para bang may sariling pag-iisip ang paa ko noon at nakita ko na lang ang sarili ko sa loob ng bahay. Hindi naman ako pinagalitan noon ng lola ko. Ang sabi lang niya ay huwag ko na raw uulitin na suwayin siya. Dahil ang punong mangga daw na iyon ay minsan nang kumuha raw ng buhay. May usap-usapan rin kasi sa kanila na kung hindi raw iyon magiging aswang, ay magiging pugot na ulo na lang iyon sa ilalim ng puno ng mangga. "14 years old lang ako nang mangyari ito. Ako nga po pala si Johanna, pero tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yana. Ang kwentong ito ay nangyari noong nasa probinsya pa kami nakatira. Malapit kami noon sa ilog kaya naman doon na rin kami dati kumukuha ng tubig namin. Sobrang tahimik sa lugar na yon na kung dayo ka, talagang manginginig ka sa takot kung ikaw lang mag-isa doon. Dahil kasi napapalibutan din yun ng puno. Para bang binubulungan ka rin ng hangin. Isang gabi habang patungo ako doon para mag-igib, pakiramdam ko
parang may kakaiba sa gubat nung araw na yon. Masyadong tahimik. Mas tahimik kumpara sa mga normal na araw lang. Ni hindi ka nito binubulungan. Habang papalapit na ako, ay napansin ko ang isang matandang babae. May kadiliman din nung time na yon kaya hindi ko masyadong naaninag yung ginagawa niya. Akala ko ay naglalaba lang siya. Pero nung mas nakalapit na ako sa kanya, ay laking gulat ko talaga noon nang makita kong wala siyang ulo. Gumagalaw-galaw lang yung kanyang balikat na akala mo ay may ginagawa talaga. Para bang may inaamoy siya, wala nga siyang ulo. Sa sobrang takot ko noon ay halos hindi ako magkandamayaw sa pagtakbo. Naiwan ko pa nga ang timba ko noon. Pero dahil lalampa-lampa ako, nadulas ako. Siyempre, instinctively, agad kong nilingon ang matandang babaeng iyon. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yun. Siguro dahil gusto kong i-check kung napansin niya ba ako o kung nakasunod siya sa akin. Pero sana talaga hindi ko na lang ginawa iyon kasi that time ang una kong nahagilap ay ang kanyang ulo na hindi lang din kalayuan sa katawan niya na nakatalikod pa rin sa akin at parang naglalaba. Nagtama ang mga mata namin na lalong nagbigay ng kilabot sa akin. Namumula din iyon at ang lalong nakapagpatayo ng balahibo ko ay nakangiti iyon sa akin. Kaya kitang-kita ko talaga ang matutulis na ngipin. Nanginginig kong binangon ang sarili ko at kahit na hindi dire-diretso ang pagtakbo ko at may padulas-dulas pa, ay sige lang. Basta ay makalayo lang talaga ako sa ilog nung mga oras na yon. Hanggang ngayon dala ko pa rin yung tromang yon kahit na halos magse-50 na ako. Naalala ko, galit na galit yung nanay ko noon sa akin dahil iniwan ko ang balde namin at nung umaga na ay wala na yun doon nung balikan namin. Ibig sabihin, may nagnakaw na. Pero mas nabahala ako sa nilalang na iyon. Imbes sa galit ng nanay ko. Ikinuwento ko rin iyon sa mga matatanda sa amin. Sabi nila, ilang taon na rin pala ang nakalilipas nang muling magpakita ang aswang na yun sa lugar namin. Malas ko lang daw at ako ang nataunan na makakita sa kanya. Nananakot lang naman daw iyon pero hindi nananakit. Isa pa, ang kwento ng mga matatanda, panahon pa raw iyon ng mga Hapon. Naglalaba lang daw yung matandang babaeng iyon pero biglang pinugutan ng ulo. Ang sabi aswang kasi iyon kaya hanggang ngayon hindi matahimik ang kaluluwa niya. Hello po. Gusto ko lang i-share ang kwento ng tito ko tungkol sa aswang na kanyang nakaengkwentro nung gabing nanganganak ang tita ko. Marami pang kwento ang ibinahagi sa akin si tito, pero ito ang tumatak sa akin dahil siguro mahal na mahal ko ang pinsan kong iyon na anak ni tito. Naiisip ko nga na kung may muwang na ako ng mga panahon na iyon, ay isa ako sa naging bantay sarado para lang sa kaligtasan ni tita habang nanganganak. Ang bahay nila tito ay sa isang liblib na barangay. Kaya naman, sa tuwing pumupunta ako doon at nagbabakasyon, ay binibigyan nila ako ng proteksyon, gaya ng luya, at ikinakabit nila iyon sa damit ko. Mahirap na raw at baka may mangyari pang masama sa akin, gaya ng baka mausog daw ako ng mga taga roon na hindi ko kilala. Ang bahay po nila ay nasa bundok, kaya napapalibutan sila ng mga puno at sakahan. May bandang gubat rin doon na minsan
ay binibiro ako ng tito ko na doon daw gumagala ang mga aswang. Kaya huwag ko raw balakin na gumala at maglaro doon. Ayun nga, nung gabing nanganganak daw si tita, ay ni isa sa kanila walang nakatulog. Nagbabantay lang daw sila at nag-aabang sa kung anong posibleng mangyari. Isa rin kasi sa mga batas na sinusunod nila ay kung may manganganak, dapat ay may tagabantay dahil yun daw ang paboritong oras ng mga aswang. Nakaupo lang daw noon si tito sa bintana hanggang sa makaramdam na lang siya ng malamig na hangin mula sa kanilang sakahan. Maya-maya lang daw ay may napansin itong nakatayo sa gitna noon. Siyempre ay agad na hinawakan ni tito ang bolo niya dahil may pakiramdam na siya noon na hindi iyon normal na tao lang. Ang nakatayo raw doon sa gitna ng sakahan ay isang lalaki. Nakakuba raw iyon at may hawak-hawak sa kanyang kanang bisig. Nang sipatin daw iyon ng maigi ni tito, kinilabutan siya. Doon ay napansin daw ng tito ko na sarili nitong ulo ang kanyang hawak. In short, pugot ulo daw yon. Ang mas nakakikilabot pa nga raw noon ay nakangiti ang muka sa ulo na iyon at bigla na lang ay may lumabas na dila. Maya-maya lang daw, gamit ang isa niyang kamay, ay tinuro niya ang nipa na bahay nila tito. Sakto rin noon na sumisigaw daw ang tita ko dahil nanganganak na. Agad daw dinaas ni tito ang kanyang bolo, tumayo at napalabas ng bahay. Sigurado raw siya ng mga oras na iyon, aswang nga ang lalaki. Yun nga lang daw, paglabas ng tito ko, wala na yung aswang. Ang sabi niya ay siguro natakot iyon sa kanya dahil ang bolong hawak niya ay hindi ordinaryo. May basbas daw iyon ng kilalang albularyo sa lugar nila. Isa pa, hindi naman daw talaga makakalapit ang aswang na iyon dahil sa proteksyon na nilagay nila tito sa buong bahay. Pero nilabasan na lang daw niya. Mahirap na at baka makalusot. Naging matagumpay naman po ang panganganak ng tita ko. At sa katunayan ay magdedebo na rin ang pinsan ko sa darating na Marso. May isang rason sa kung bakit tuwing fiesta namin, walang masyadong pumupunta sa barangay namin. Iyon ay dahil sinasabi na ang lugar namin ay may dalang sumpa. Yung tinutukoy ko pong lugar ay lugar namin ito sa probinsya. Matagal ko nang nilisan ang lugar na ito. Pero gusto ko lang ding ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko. Tawagin niyo na lang akong Mati. Yung lugar namin ay hindi kagaya ng sa iba na palayan ang nakapalibot o gubat. Sa amin naman ay mga kawayanan. Kaya naman sobrang creepy talaga noon kapag gabi. Dala ng tunog ng mga iyon. Hindi naman talaga buong barangay namin ang sinasabing may sumpa. Kung hindi ay parte lang ng kawayanan na iyon. Siyempre ay bilang taga roon, hindi naman ako naniniwala dahil hindi ko naman na-experience yung kung anumang kababalaghan na sinasabi nila. Until one time, nangyari nga rin sa akin yon. Hindi ko na maalala kung anong klaseng tulong ang kailangan ko noon na ibigay sa kapitbahay namin. Pero ang alam ko lang, kailangan kong pumasok sa loob ng kawayanan na iyon para matulungan siya. Mamulot ata ng panggatong. Basta ganon. Bisperas nga kasi namin noon at kailangan na may panggatong kami sa mga niluluto namin. Ayun nga, paalis na sana ako sa loob ng kawayanan na iyon at last trip ko na iyon kasi nga maggagabi na nang biglang may narinig akong ingay sa likuran ko.
Nilingon ko yon. Nag-e-expect ako na aso iyon o hindi naman kambing. Pero ganoon na lang yung kilabot ko nung iba ang nakita ko. Babae yun, punit-punit ang suot na bestida at para bang may hinahanap. Ngunit ang mas nakakakilabot na parte ay nung mapansin ko na wala siyang ulo. Pagewang-gewang lang iyon papunta sa direksyon ko. At habang papalapit siya palakas rin ng palakas ang mga bulong sa akin. Hindi ko yun maintindihan pero alam ko na hindi iyon normal. Para bang ang babaeng iyon ay sa akin hinahanap ang ulo niya. O mas worse, gusto niyang kunin ang ulo ko. Gaya ng sabi-sabi sa amin. Sa sobrang taranta ay agad akong tumakbo palabas sa kawayanan na iyon. Iniwan ko ang bitbit ko noon ng mga panggatong dahil mabigat iyon. At yun pa nga ang magiging dahilan sa kung bakit baka maging mabagal pa ako. Nang makarating na ako sa amin ay agad nila akong tinanong kung anong nangyari sa akin. Agad na tinapik ng mga matatanda ang ulo ko. Sinisigurado daw nila na hindi nakuha ng aswang na iyon ang ulo ko. May posibilidad daw kasi na baka ang aswang na iyon daw ay ako na. At ako na raw ang aswang na yon. Para bang baligtad na raw. Pero nang tignan naman nila ang mga mata ko at hindi sila baligtad sa paningin ko, napabuntong hininga na lang sila. Mabuti na lang daw at agad akong tumakbo palabas sa kawayanan na iyon bago pa ako tuluyang makuha ng aswang. Partikular ang ulo ko. Alam ko, pinanggalitan din noon ang kapitbahay namin kasi iniwan daw ako mag-isa sa isinumpang lugar na yon. Ako po si Alma. Ang kwento ko naman ay tungkol sa buntis naming kapitbahay na si Aling Marta. Matagal na itong nangyari. Ilang dekada na rin ata ang nakalilipas. At halos 10 years old pa lang ako noon. Ang ipinagbubuntis noon ni Aling Marta ay ang bunso niya. Sa katunayan nga ay matanda na rin ang anak niyang iyon. College na yun sa ngayon. At alam ko graduating na rin. Balik sa kwento. Malapit sa amin si Aling Marta dahil mabait din iyon sa amin at naging kalaro ko rin ang iba niyang mga anak. Sabi sa akin ni nanay noong panahon na iyon, espesyal daw ang pagbubuntis ni Aling Marta sa pang-anim niyang anak. Natanong ko rin kasi noon sa kung bakit palaging nasa bahay kami ni Aling Marta. At tutok na tutok ang mga magulang ko sa pag-aalaga sa kanya. At yun nga ang naging sagot ng nanay ko sa akin. Isa pa, seaman kasi ang asawa ni Aling Marta. At kahit na pang-anim niyang anak na iyon, wala pang binata talaga sa mga anak niya. Yung isang pares kasi ay triplets at yung isa naman ay kambal. Isang gabi na lamang, biglang napasigaw ng tulong ang Aling Marta ko. Agad na sumaklolo sina nanay at tatay. Siyempre dala-dala pa rin nila ako. Nanginginig siya noon habang sinasabi na nakakita raw siya ng aswang. Nang sabihin niya iyon ay saka naman lumabas ang tatay ko habang pinapakalma siya ni nanay. Maya-maya lang din bumalik na si tatay kasama ang iba pa nitong mga kabarangay. May mga dala silang asin at bawang. May ilan din na buntot bagi ang hawak-hawak. Agad nilang tinanong kung saang direksyong nagtungo ang aswang na yon. At nang maituro nga ni Aling Marta, ay dali-dali silang pumunta roon. Nang makaalis na nga ang mga kalalakihan, ay naging kalmado na rin ang paligid namin. Hanggang sa hindi kalayuan, may napansin ako. Hindi kalayuan, sa gilid ng malaking puno ng akasya,
may nakita akong anino. Nang sipatin ko yung maigi, lalaki yon. Yun nga lang, wala itong ulo. Maya-maya lang ay napansin ko na ang hawak nitong ulo ay inaamba niya papasok sa bahay ni Aling Marta. Bago pa man niya magawa iyon, ay agad akong napasigaw. Ang ilan sa mga kalalakihan noon ay nataranta at tinanong sa akin kung ano yung nangyayari. Agad kong tinuro ang kakaibang nilalang na iyon na malapit sa akasya. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi na ganoon kalinaw sa akin dahil agad na lang akong niyakap ng nanay ko. Basta ang alam ko lang ay nagising na lang ako kinaumagahan. Hawak-hawak na ni Aling Marta yung anak niya sa mga bisig niya. Nanganak na rin pala siya noong mga panahon na yon. Sa tuwing maaalala ko ang pangyayaring iyon, ay talagang sinikap ko na kumuha ng bahay sa syudad, malayo sa probinsyang iyon. Ayoko kasi na isa ang mga aswang sa poproblemahin ko sa tuwing buntis ako. Lalo na at nakakatakot talaga para sa akin ang naging karanasan kong iyon. Ako si Richelle. Kwento pa lang ng ibang tao, natatakot na ako. Ano pa kaya kung ako mismo ang makaranas ng mga naranasan nilang katatakutan? At iyan na nga po ang nangyari. Nagkaroon din ako ng sarili kong karanasan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Umattend ako ng birthday party ng kaibigan ko na si Sasha. Sa probinsya nila iyon ginanap kasi nakabili sila ng bahay doon. Akala ko nga isasabay na rin sa birthday niya ang blessings ng bahay. Pero hindi pa pala. May mga kailangan pa raw kasing ayusin. May kalakihan ng bahay at meron ding malawak na space sa likuran nila, bandang kusina. Nakita kong may puno ng duhat doon, kahanay ng ibang puno. Kasama raw yun sa kanilang binayaran. Sakto ang daming bunga kaya nagpaalam ako na baka pwede kaming mamitas doon bago umuwi. Pumayag naman si Sasha. Hindi naman daw sila kumakain ng duhat, kaya kahit ubusin namin ang bunga, walang problema. Akala ko maaga kaming makakauwi, pero nagkasarapan at medyo nakainom na rin po kaming magkakaibigan. Hindi namin namalayan na gumabi na pala. Nakaramdam ako ng pagkasakit ng tiyan dahil sa iba't ibang kinain namin. Kaya nagpaalam ako na magbabanyo lang muna. Paglabas ko ng CR ay napatingin ako sa labas ng kusina nila. Naalala ko yung puno ng duhat. Palibhasa ay may tama na nga ako ng espiritu ng alak, kaya may kaunting tapang na. Kahit madilim ay pinuntahan ko ang puno. Medyo may kataasan ng puno kaya naghanap ako ng panungkit. Nakakita naman ako. Ang tanging ilaw lang na tumatanglaw doon ay yung ilaw na nanggagaling sa kusina. Kaya hindi ganoon kaliwanag. Nung inaabot ko na ng panungkit ang bunga, ay may nasundot ako na parang kakaiba. Sinundot ko pa ulit ng isa pa. Kakaiba talaga. Nakaramdam ako ng takot dahil alam ko na hindi yun sanga ng kahoy at mas lalong hindi bunga ang nasusungkit kong iyon sa puno. Kaya binitawan ko na ang panungkit. Pero bago pa ako makaalis doon, nangilabot na ako sa nakita kong bumababa mula sa puno. Animoy matangkad na nilalang, nakakaiba ang mahabang paa, pati mga kamay. Pero pagdating sa ulo, napakaliit. Wala nga yatang ulo. May kaunting laman lang na nakausli roon. Laman na may mga ngipin. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko kasi nga malamlam lang ang liwanag na nakakaabot doon.
Basta ang sigurado ko ay hindi iyon pangkaraniwang nilalang, kundi nakakatakot na animoy halimaw. Para akong nananaginip. Dinampot ko ulit yung panungkit. Ibinato ko sa kanya, pero patuloy pa rin siya sa pagbaba sa puno. Kaya nagsisigaw na ako at nagtatakbo sa takot. Bumangga pa ako sa mga kaibigan ko dahil nagsuguran na pala sila papunta sa akin nang marinig ang sigaw ko. Hindi ko masabi sa kanila ng maayos ang nakita ko. Nagkanda-utal-utal na kasi ako, kaya itinuro ko na lang. Ang problema ay hindi naman nila nakita kung ano ang nakita ko, kaya hindi ko sila mapaniwalang lahat. Maliban sa lolo ni Sasha na dati na palang taga roon sa kanilang lugar, mga 4 na bahay lang ang pagitan. Sabi ng lolo niya, posibleng ang nakita ko raw ay ang pugot na naninirahan sa puno ng duhat. Matagal na raw naging usap-usapan iyon sa probinsya nila. Kinatatakutan nga ng mga taga roon. Pero wala pa naman daw napabalita na sinaktan ng pugot o pinatay ng pugot. Ang sabi ay harmless daw. Sadyang hindi nga lang kaaya-aya ang itsura dahil malahalimaw. Kaya yung ibang mga puno ng duhat ay pinutol na. Ang kanila kasi, yun daw ang paboritong tirahan ng mga pugot. Dahil sa nangyari at sa sinabi ng lolo nila, ay gusto na ring ipaputol ni Sasha ang puno nila ng duhat. Pero hindi pumayag ang papa niya. Hindi kasi siya naniniwala sa nakita ko. Baka raw namalikmata lang ako o gawa ng alak. Kung sakali man daw na totoo nga iyon, ay may iba namang paraan para hindi pa mahaya ng pugot ang punong iyon. Magpapatawag daw siya ng albularyo o kaya ay makamakuha sa araw-araw na pagpapausok doon. Ayaw ipaputol ng tatay ni Sasha kasi mapagmahal siya sa puno. Kinabukasan na kaming nakauwi at pag-uwi ko nilagnat pa ako dahil sa pugot na malinaw kong nakita sa dilim. Noong 12 years old pa lang ako, ay nakakita kami ng mga kalaro ko ng kinatatakutang nilalang na kung tawagin ay pugot. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayaring iyon. Ako kasi ang nahuli sa pagtakbo at nahimatay. Ako ang siyang pinakaapektado kaya talagang hindi ko makalimutan. Ako po si Claire. Sa baryo pong tinitirahan namin ay may isang abandonadong bahay. Hindi naman kalakihan. Ang sabi ng lola ko, panahon pa ng hapon ay nakatirik na ang bahay na iyon doon. Ang nakatira raw doon ay mag-asawang gerilya na bigla na lang naglaho. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanila. Basta bigla na lang naabandona ang bahay. Hindi nagtagal, may umugong na balitang kinakitaan ng pugot ang lumang bahay ng mag-asawa. Isang magsasaka raw ang namahinga sa gilid ng bahay ang nakakita. Pero hindi naman siya napatay ng pugot kasi nakatakbo nga raw. Bukod doon, marami pang kwento ng pugot sa baryo namin ang nalaman ko mula kina lola at nanay. Siyempre, nung mga panahon na yon, bata pa ako kaya tinatawanan ko lang ang mga kwento. Ang nasa isip ko, tinatakot lang kaming mga bata para hindi kami gumalagala at lalo na ay para maiwasan namin ang abandonadong bahay. Kaso, kahit na anong kwento ng nakakatakot na pugot at pagbabawal nila nanay, ay sumuway pa rin kami ng mga kalaro ko. Paano ba naman? Doon kami mismo sa harap ng abandonadong bahay, naglalaro. Ang dami kasing punong may bunga doon eh.
May nakakabit ding gulong na duyan doon, kaya yun talaga ang naging playground namin. Tapos tuwing mapapagod kami sa paglalaro, ay napapatingin ako sa abandonadong bahay sa harapan. Natatanong ko ang sarili ko kung ano kaya ang itsura sa loob. Biglang nag-aya ang kalaro ko. Pasukin daw namin ang abandonadong bahay para malaman namin kung totoong may nakatirang pugot doon. Kami naman pumayag, lalo karamihan ng mga kalaro namin ay mga lalaki. Malalakas ang loob. Bale, nadamay lang kaming 3 babae. Sumunod na lang kami ng sumunod sa kanila. Dumaan kami sa mismong sirang pintuan. Pagdating sa loob ay napakadilim, puno ng agiw at naghambalang ang mga sirang kagamitan, upuan, mesa, mga ganon. Napakabaho rin ang amoy, kaya sabi ko, lumabas na lang kami. Ako lang yata ang may gustong lumabas na kami. Lahat sila parang nasisiyahan sa pag-obserba roon sa loob. Ako naman nakatakip ng ilong dahil hindi ko talaga kinakaya yung amoy ng nabubulok. Maya-maya lang ay biglang nagsigawan ang mga kalaro ko. Ako ang nasa hulihan kaya hindi ko alam kung bakit nagsigawan ang mga nangunguna sa amin. Narinig ko na lang na meron daw pugot, tapos nagunahan na sila sa pagtakbo. Naitulak-tulak pa nila ako at natumba na nga ako kakamadali nila sa paglabas. Dahil natumba ako, kaya ako na naman ang nahuli. Akala ko nga ay lokohan lang yon. Yung tipong nananakot lang yung mga kasama naming lalaki. Pero nang makita ko ang papalapit na nakakatakot na nilalang na iyon sa akin, ay doon na ako natauhan na hindi iyon lokohan lang. Totoong may kinatatakutan sila, kaya nagunahan sila sa paglabas sa bahay. Habang ako naman ay naiwang nakasalampak sa napakarumi at sira-sirang sahig. Nagawa ko ngang umatras ng paupo na hindi ko magawang makatayo dahil nangangatal ang buong katawan ko sa sobrang nerbiyos. Literal na nag-umpugan ang mga ngipin ko, dala ng panginginig. Yung pugot ay unti-unti lang siyang lumalapit sa akin hanggang sa hindi ko na nga kinaya ang takot. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at doon na nga rin ako nawalan ng malay. Nang magkamalay ako ay nasa loob na ako ng bahay namin. Tinanong ko agad ang nanay ko kung paano ako nakaligtas sa pugot. Kwento ng nanay ko, binalikan daw ako ng kalaro kong lalaki at hinila ako palabas ng bahay. Mabuti na lang daw at nailabas ako. Kung hindi, ay baka napahamak na ako. Dahil sa pangyayaring iyon, ay tuluyan ng ipinagiba ng kapitan ng baryo ang abandonadong bahay para hindi na raw pamahayan ng kung ano-anong nakakatakot na nilalang. Partikular nga ang pugot. Nagsususpetsa na rin sila na ang pugot ang nangunguha ng mga pangloob na kasuotan ng mga kababaihan doon sa amin kapag nasa sampayan. Ewan kung saan galing yung paniniwalang iyon ng mga matatanda sa baryo. Pero anuman ang totoo tungkol sa mga balita sa pugot, ay iisa lang ang pinaniniwalaan naming magkakalaro na totoo na may ganoong klaseng nilalang.